And happy viewing po sa ating mga subscribers and sa ating mga random viewers ng ating channel. Yan, so sana safe kayo at isang blessed Monday morning sa inyong lahat. Today is July 6, 2026, Lunes, no? So sana maging maganda ang inyong week sa lahat po natin mga subscribers and ating random viewers. And yun, may parating daw na bagyo, nasa Guam na daw, super typhoon, malayo landa. So sana hindi tumama sa Pilipinas. Pero ang sabi is lilihis naman daw to ng Pilipinas. So sana continue praying tayo, para hindi natin maranasan ng anumang dilubyo. So yun nga lang po, atin pong iahabol itong ating topic tungkol po sa hiwalayang Sashna Laparan at saka sa kanyang boyfriend, ex-boyfriend na po. So sa last po na ating video, natakal po natin na naghiwalay na po itong mag-jowang ito, celebrity power couple po na to. At natakal po natin yung yung open letter po ni Sashna, ni Miss Flawless. So ngayon po atin naman po itatakal yung open letter ng boyfriend niya na si Jed aka Mark Pascual na po. So meron po siyang open letter, pinost niya po sa kanyang Facebook page. Yan, so Mark Pascual po siya and ang kanya pong palayaw is Jed. So atin pong basahin, tingnan natin yung side ni Jed, no? So ito po yung nilalaman. I posted about my financial problem last 2 years ago and hanggang ngayon hindi ko pa din totally nababayaran lahat, but I'm still paying people, kaya sobrang hirap ng situation ko at umaabot sa time na kailangan ko munang umutang para masalo ang obligasyon ko. I had investors, especially sa mga kakilala ni Sashna, pero up until now ginagawan ko ng paraan, nakakabayad pa onti-onti, pero I know it's not enough. I have no intentions to run and I'm really doing everything I can para maayos ko ito. So yun, nagbabayad naman daw siya and wala siyang balak tumakbo. Sashna, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng pag-intindi at pasensya na ibinigay mo sa akin sa mga oras na dapat sumuko ka na pero pinili mo pa din ako. Pasensya na kung hindi ko napanghawakan ang pangako ko, pero sinubukan ko talaga i-survive lahat. Pasensya ka na kung nadadrag kita sa mga desisyon ko sa buhay at nadadamay ka sa mga bagay. Salamat sa 3 taon natin. Itong mga taon na to, ang pinakamasayang taon ng buhay ko, mula kwentuhan natin sa Siang, sa pagbagsak at multo, sa Mariana Heights, sa Paldo at Masayang Bahay, sa Taguig at sa masasayang alaala natin sa Pasig, yung mga bansa na dahil sa'yo napuntahan ko, yung mga akala ko hindi ko magagawa, nagawa ko ito ng kasama ka at sobrang saya ko nun. Salamat sa mga oras na gusto ko nang sumuko pero binigyan mo ako ng rason para bumangon. Wala nang makakatumbas sa mga bagay na napagsamahan natin. Ito yung mga masayang alaala na habang buhay kong dadalhin. Mahal kita, sobra, baby, alam mo yan. Alam mo, ang kaligayahan mo ang nagpapasaya sa akin. Wala na akong ibang mamahalin pa sa buhay ko tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Mamimiss ko yung tawa mo, na mamimiss ko kwentuhan natin, Netflix natin, lambingan natin, tawanan, chismisan, lahat ng ginagawa nating dalawa. Mamimiss kita mahalin, asarin, pagsilbihan, alagaan at higit sa lahat, mamimiss ko yung ngiti mo na pag nakikita ko nagbibigay sa akin ng lakas ng loob ipagpatuloy yung laban ko sa buhay. Mamimiss kita, Sashna. Hindi ko alam kung kakayanin ko yung pagsubok na to. Wala na talaga akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Wala na akong gustong mahalin, alagaan at pagsilbihan kundi ikaw. Patawad sa mga oras mo na nasayang ko sa pagbibigay sa akin ng paulit-ulit na chance, pero hindi ko pa rin inayos buhay ko sa mga betrayal, sa mga sakit na naibigay ko sa'yo. Sorry, ang hirap lang din ng sitwasyon ko, pero alam kong walang eksplanasyon para ma-justify ang mga pangakong napako. Alam kong binigay mo sa akin lahat ng kaya mo, pero sinayang ko lahat. Sinayang ko, alam kong kasalanan ko to, lahat sobrang sakit. I'm so sorry, baby. Ayoko magsabi ng paalam dahil sisikapin ko pa rin tupadin yung pangako ko sa'yo na ayusin ko ang buhay ko at baka balang araw magkaroon ako ng chance ulit. Wala na kasi talaga akong gusto makasama kundi ikaw. Pagsisikapan ko at gagalingan ko palagi sa buhay. Andito lang ako palagi sa'yo, mahal na mahal kita, Sashna. I wish you
success. Sana makamit mo lahat ng goals mo at alam kong alam mo na masaya ako sa lahat ng achievements mo at patuloy pa din akong magiging proud sa'yo at nakasupport sa malayo. I love you so much, baby. Ipagdadasal kita palagi na kahit hindi na ako basta sumaya ka, masaya na rin ako. Mahal na mahal kita palagi. PS, walang alam o napala si Sash sa mga nag-invest sa akin. Like I said, I posted about this 2 years ago. I lost 150 million in crypto. Yes, I was stupid doing leverage trading. So yun. Actually, nag-viral nga yata siya dati, di ba? Kung natatandaan nyo na parang may ganito ngang ganap dati. So, itong si Sash na talagang lapitin to ng mga betrayals no? Ng mga nakaka-disappoint na mga bagay sa kanyang relasyon. Hindi lang personal, hindi lang romantic relationship, pati yung kanyang business relationship. And siguro mga personal, mga kakilala yan, no? So, eto, humihingi siya ng tawad. So, mukhang tinanggap naman niya yung breakup na hiningi ni Sash na. So, at ang sabi nga dito, inaako naman niya lahat ng kanyang mga pagkukulang at binabayaran daw niya di umano yung kanyang mga obligasyon sa kanyang mga investors na di umano ay mostly mga kakilala daw ni Sash na. Sus mio, bakit naman kasi? Ano bang pinagagawa mo sa buhay mo, paring Mark? So, ang maganda nito, you are owning up on your shortcomings, no? Inaako mo lahat yung mga pagkukulang mo, mga mga kasablayan mo. And sana, wish namin sana makaahon ka. Mukhang mabait ka namang tao, mabuti kang tao. So, sana makabawi ka, makabounce back ka, no? Although napakalaking napakalaking obligasyon nito. So, yun, makikita natin dito sa sulat ni Mark na talagang itong si Sash na ay parang napakabait na katuwang sa buhay, no? Ma-supportive, maintindihin. Yan. So, kung ako binata ako at ako ay nasa circle ni Sash na, liligawan ko tong si Sash na, no? Kasi ito yung mga ideal for keeps na babae. Mukhang maunawain, mapagpatawad, and very supportive. Kita mo yan? Ang daming beses daw na na-drag si Sash na sa mga desisyon niya sa buhay. And ilang beses siyang pinatawad, ilang beses siyang binigyan ng chance. So yun nga lang ang problema dito. Parang in 3 years time, you took for granted yung mga kabutihan sa iyo ni Sash na, no? So yun, nakakalungkot lang na lahat ng mga magagandang bagay na nangyari sa inyong relasyon in 3 years time ay wala. It went down the drain. Parang napunta lang sa basurahan. Napunta lang sa basurahan, and yun, sayang naman. So eto, parang lumalabas pa dito na parang sabi niya, ayoko magsabi ng paalam dahil sisikapin ko pa rin tupadin yung pangako ko sa'yo na ayusin ko ang buhay ko at baka balang araw magkaroon ulit ako ng chance. So, yun. Asado po itong si Jed na magkakabalikan sila. Why not? Diba? Yan. Sorry, Jed, pero why not? Diba? Well, everyone deserves a second chance. Lalo na kung ika nga, may mga bagay na life-changing talaga, no? Yung akala mo hindi magbabago ang isang tao, pero kapag dumating ka sa rock bottom, halos mawala na lahat. Talagang may mga bagay na, ika nga, nare-rewire yung brain natin. Nagbabago talaga, ano? Kasi parang nalagay na sa dihado yung buhay mo. And, yun, nare-rewire yung brain. Nagkakaroon ng katuparan yung pagbabago. Pero sana itong nangyaring ito kay Jed ay mag-trigger talaga ng genuine na pagbabago, ano? Kasi sayang naman. So yun, sabi niya success, he wishes success to Sash na. So para sa akin, dahil nga nabuting tao naman si Sash na, may diskarte and marami nagmamahal sa kanya, naniniwala sa kanya bukod kay Jed, I think
Sashna will continue to grow, to become more successful without Jed. Yun lang. So, ang sabi dito, yan, 2 years ago, inamin niya na nasunugan siya ng 150M in crypto trading, leverage trading. Ito yung trading na para nagdo-double, nagti-triple, nagta-times 100 kapag ka nag-trading ka, So, ang trading, hindi ka basta-basta pwedeng mag-trade nang wala kang maayos na training and discipline. Kasi pagka wala kang maayos na training and discipline, psychology, sa trading, para ka nagsusugal. Naranasan ko yan and nasunugan din ako ng maraming beses. So, tinigil ko na kasi mahina yung disiplina ko tsaka yung psychology ko. So, yun. So, itong si Jed, di natin sure kung siya ba ay may proper training, siya ba ay battle-tested yung kanyang disiplina. So, mukhang hindi. Kasi 150M. No, napakalaking pera nito. And sabi nga nila, ito daw may mga investors daw siya na karamihan daw is friends ni kakilala daw ni Sashna. And yun. So sana wag niyo na niya tong ulitin. And if gusto niyang ulitin, kailangan niya ng maraming training, mostly years of training, no. So yan, and sana yun nga, kawawa naman din kasi yung mga nawala ng pera. So specifically, sana mabayaran yung mga mas nangangailangan ng pera, yun, ma-prioritize din yung mga nawala ng pera. And syempre, hindi natin pwedeng i-downplay yung mga rich na nawalan din ng pera. Syempre, pera din yung pinaghirapan din nila yon. Yung sabay banat ng ganun. So yun, sana maisoli yung pera. Ang tanong paano? Yun, so yan, and eto, meron pang isang revelations itong si Sian Gasa. Isingit lang natin, no? Ito daw, nasa Thailand daw sila dito ni Sashna Laparan at saka yung mga kaibigan including Jed, si Mark Pascual. Ating basahin yung revelation ni Sian, no? So, tropa yan si Jed. Mabait yan, mabuting tao. Nakilala ko yan ng personal, nagbanding pa nga kami sa Bangkok last month Hindi lang ako nag-post about it kasi random ko na malapit na ang hiwalayan at malapit na pumutok ang issue. Kahit paano ay mayroon kaming pinagsamahan. That's why masakit sa akin na i-expose siya at i-post dito sa Facebook. Sobrang labag sa kalooban ko na sa totoo lang. Pero bilang kaibigan ni Sashna for the last 9 years, I have the duty to protect my good friend kahit may masagasaan pang iba na tropa. 33 years old na ako today and for the last 18 years of my life, napakarami ko ng pinagdaanan. 2 of them are casino addiction and drug abuse. Here's the difference nung dalawa. Ang paggamit ng party Ds won't change you. Ilalabas lang nito yung tunay mong pagkatao. Kung masamang tao ka, habang may amats, masamang tao ka talaga deep within your heart at nailabas lang ito ng mga chemical. Parang disagree ako doon, no? Party Ds lang naman ang ginamit mo, dude. No? So, pagka naka-S ka o bats, mag-iiba talaga ang pagkatao mo doon. Kasi, kapag walang-wala ka na, tapos lobat ka, walang-wala kang pambili, wala ka nang kakilalang tao. Ultimong TV ng nanay mo, ibebenta mo. So, parang, tingnan natin, i-logic natin yan sa susunod mong statement. On the other hand, casino addiction or gambling addiction will always lead to different sorts of financial problems. Magkakabaon-baon ka sa utang at magkakakandaletse-letse yung buhay mo, and that she will change your entire character and personality. So parang ganun din naman sa OBATS. Nakakapanloko ng kapwa, makakapang-scam ka, tataluhin mo lahat, hindi ka na makakapag-isip ng tama. You will be a walking cluster F na para bang hindi mo nakilala yung sarili mo. I'm speaking on behalf of my personal experience at sureball ako na maraming nakaka-relate dito. I pray to God na sana makabangon si Jed sa lalong madaling panahon, gaya na lang ng plot twist na nangyari sa aking buhay. May message for Sashna: friendship, you deserve what you tolerate. You don't wait for a person to change. That kind of mentality will only hinder you from progress. Magsasayang ka lang ng mahabang panahon sa oras mo sa mundo na sobrang limitado. Lagi mong tatandaan na ang isang tao ay hindi magbabago if they are being sheltered by comfort and love. People will only change through misery and suffering. That's human nature. Kaya kailangan nating i-let go at hayaan nating maghirap. If
gusto natin silang magbago at umayos ang buhay yan. Tama naman talaga yan. So yun, may message siya kay Sash na napakaganda. Ika nga punong-puno ng wisdom ito. Kasi nga itong si pambansang Marites, Sian Gasa, medyo may pagkatarantado rin to back in the days. So sabi nga niya, through misery and suffering, nagkaroon ng plot twist yung buhay niya. And ito yung kanyang wisdom na sineshare sa kanyang kaibigan for 9 years na si Sash na Laparan, no? So, napakaganda. Sana nababasa to ni Sash na, no? Sash na, good luck sa new chapter ng buhay mo at naway manatili ka munang single for next 2 years para mas lalo mo pang makilala yung sarili mo at tuluyan kang mag-evolve sa best version ng iyong pagkatao. Companionship from romantic relationships will give us comfort and stress that hinder us from finding our true selves. Singleness, solitude, and isolation is the key towards the ultimate realization of your dreams and life goals. Kaya utang na loob, huwag ka muna mag-jowa. May God bless you more friendship. So yun, napakaganda ng payo na to, and para din sa more self-discovery kay Sash na, and also healing. And sabi ko nga, mabuting tao, magaling, madiskarte, napapaligiran ng mga supportive people na mabubuting tao din sana. And so napakalaki ng potential na mas umangat pa si Sash na Laparan, although she's aging na, no? And sana in 2 years time nga, sana nga ma-follow to ni Sash na itong napakagandang payo ni Sian Gasa, speaking out of his own experience, punong-puno ng wisdom na sana magpaka-single muna siya. And after that, kapag ready na siya, sana matagpuan niya yung taong deserve niya. Kasi napakagandang babae, napaka-sexy, Miss Flawless, mabait, and mayaman, and everything. Kasi nakikita natin yung pagkatao ni Sash na dito sa nangyayaring to, di ba? So, she deserves the best man ever, no? Kung maaari lang sana, pakibakuran nyo si Sash na, protect Sash na at all cost, and ibigay nyo sa kanya, make her magkaroon sana ng chance kayo na mabigyan siya, makatulong kayo to find her Prince Charming, so sana yun lang ang ating wish for Miss Sash na. And sana maging maayos ang lahat, and we deserve everyone to be mapunta sa mabuti, itong si Sash na at ito din si Jed, no? And we wish them all the best. Yun. Sige, nakisawsaw lang tayo, nakimaritas lang tayo, but we are learning from other people's mistakes and lessons in life, no? Yun ang isa sa mga goal din natin, hindi lang magmarites basta-basta. So yun lang. Let me know what's running on your mind sa comment section. Don't forget to comment. Magkaroon tayo ng healthy discussion sa baba. And don't forget to like and subscribe mga sa ating channel para updated po tayo. And bago tayo umalis, atin munang i-shoutout tong ating mga bagong subscribers, Mr. Ruben Guevara, Catherine Noble, Kenzo, si Ma'am Erica Kalimlim, it's me Remrem51, si Ma'am Helen Vasquez, Errol Sanchez, Anton TV, shoutout, Carlo Reyno, Jemary Gubalio, Rosalina Ramos, MJ Akar, Kit Kalag. Yan, happy viewing po sa inyo, and thank you for subscribing. And binabati ko nga pala yung mga tropa natin sa Muntinlupa and Pasay, and dyan sa may Tagig. Yan, yung mga nakatuning din naman sa aring channel. And yun lang po, maraming salamat. Till next time, God bless.